Eto guys, after more than 1 year ng paglagay natin itong AC stop leak or leak stop, pag-usapan natin yung reviews natin kung anong nangyari sa aircon natin after more than 1 year ng paglagay natin itong super cool AC leak stop. So ito yung pinagamitan natin guys. So ito yung pre-on na linagay natin, mga can, mga hose. So pag-usapan natin guys, ano nga ba ang nangyari sa loob ng mahigit 1 year nung paglagay natin itong leak stop na to. So for more than 1 year guys, super lamig ng ating AC. So wala akong naging problema, mabilis lumamig. Mukhang nakatulong pa to itong AC stop leak sa bilis ng paglamig. So ayan guys, so stop leaks in rubber hoses, gasket and O-rings. So talagang na-stop niya yung leak within more than a year. Super lamig niya. Kung naalala nyo yung vlog natin after 2 months, kung gaano kalamig, na umaabot pa ng 13 Celsius. So ganun kalamig siya, ganun kabilis lumamig sa loob ng more than 1 year. So wala akong naging problema sa mahigit 1 year. So talagang nakatulong to, na-stop niya yung leak. Pero eto guys, unfortunately, nung isang araw na after more than 1 year, actually guys, last year pa. So ngayon lang ako nakapag-update. So nawalan na po ng lamig itong ating AC. After more than a year, 1 year and 3 months, biglang nawalan ng lamig. So hindi siya nag-warning na unti-unting nawala. So bigla pong nawala. So kahapon na paggamit ko, super lamig pa. And then paggising ko sa umaga, wala na siyang lamig. So ganun po yung nangyari. So ang ginawa natin nung nawala yung lamig, so meron akong extra dito ng mga can. Ayan, yung mga pre-on. So linagyan ko ng dalawa. Ito yung dalawang can ng pre-on. Nilagyan ko, ito yung last na lang ginamit natin. Nilagyan ko nung paalis kami na hapon, nilagyan ko ng dalawa. So tinest natin, paglagay natin lumamig uli siya, pero kinabukasan nawala na siya ng lamig. So ayun guys, dahil nga sobra pong bilis ng pagwala ng kanyang lamig, sa loob lang ng mahigit 12 hours nawala na yung lamig. So hindi na ako nagdesisyon na lagyan pa nito ulit dahil sa tingin ko malaki na po yung leak niya. At sa tingin ko rin na hindi na po rubber hoses or mga O-rings lang yung kanyang leak dahil sa bilis ng pagwala ng kanyang lamig ulit. So sa tingin ko po compressor na po ang evaporator baka nag-leak. So pina-check ko na po nung mga after few weeks pina-check ko. So ito po yung na-check nila. Tinanggal nila yung evaporator sa likod, pati din sa harap. So yung evaporator natin sa likod, okay pa po yun. Dahil kung maalala nyo, yun po yung unang pinalitan nung pinagawa ko. So itong evaporator naman sa harap, yung kanyang sira. So sa laki ng leak, pinakita po nila yung laki ng leak sa akin. So sa sobrang laki, so talagang mabilis siyang mawala. So ayun po, pagpalit po ng kanyang evaporator, okay naman. So hanggang ngayon okay na. Sa tingin ko nakatulong din to dahil sa mga rubber niya, na-condition din siya, kaya nung pinalitan din ng evaporator, hindi na po nawalan ng lamig. So ayun guys, so sa tingin ko okay naman to, nakatulong naman to sa more than 1 year. Kung hindi lang nabutas yung ating evaporator dito sa harap, sa tingin ko malamig pa rin ngayon to. Yung ating paggamit nito, sa tingin ko,
Kung hindi talaga nabutas yung kanyang evaporator sa harap, malamig pa rin. So ayan guys, so yung mga ginamit ko, ito mayroon pa akong extra na hindi ko na ginamit. So pagkagawa natin guys, ilang months na, mga last year ko pinagawa, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. So magte 10 months na pala nung magawa yung evaporator nito. So up to now, malamig pa rin. So magaling yung gumawa. At sa tingin ko nakatulong din to dahil nung pag-apply natin, yung mga rubber hoses niya tsaka mga na condition din. So kaya nung pinalitan yung evaporator dito sa harap, talagang tuloy-tuloy yung lamig.